choices. In the biblical sense, humans are responsible for their actions, while God is sovereign over all. He created people with the capacity to choose, especially to love, obey, or reject Him. Some define free will as the ability to make choices not determined by God, but Scripture teaches that God's sovereignty and human responsibility go together. At ang Bible verse po ay matagpuan sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." Sa Tagalog po. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka." At ang teachings natin din ay number 1. Free will is a sacred gift of God. Yung free will talagang magandang dito sa atin ang Panginoon kasi we tend to choose whatever we want, but wala natin makakalimutan na i-glorify siya sa lahat ng choices na gagawin natin, sa mga decisions na gagawin natin. Kaya maganda talaga to kasi diba hindi talaga tayo katulad ng binanggit na ngayon na ni Pastor Russell, hindi tayo ginawang katulad ng mga hayop na parang sa instinct lang sila nag-desisyon. Pero tayo may katulad na tayo, diba, rise like tayo, katulad tayo ng anyo ng ating Panginoon. Kaya buo yung katawan natin, may brain tayo na gumagana para makapag-desisyon tayo. Kaya binigyan niya tayo ng gift na free will na ating Panginoon. And number 2 po, free will is either loving or harmful. Kaya mahirap po talaga magmahal kasi it's either na yung intention sa'yo ng tao kung mamahalin ka ba o sasaktan ka. Kasi ikaw, parang hindi naman nila din mabibigay yung yung pag-ibig na binibigay mo sa kanila. Parang hindi naman yun ma-reciprocate. Kaya nga talaga mahirap ang mahal at complicated siya. Pero syempre, kung gusto mo magmahal sa ating Panginoon ka na magmahal, gusto mo na talagang ligtas, safe ka, and may peace of mind yung pagmamahal mo sa ating Panginoon ka na magmahal. At syempre siya naman talaga yung unang umibig sa atin, diba? Kaya wala tayong karapatan na hindi siya ibigin pabalik. Kaya parang ang complicated talaga pag sa kapwa ka nagmahal, diba? Hindi mo kasi alam kung mamahalin ka ba o sasaktan ka, kasi yun yung dalawang choices na natin, kung mamahalin ka ba o sasaktan ka. Pero dapat ready ka sa mangyayari, sa outcome na mangyayari sa pagmamahal na binibigay mo sa ibang tao. Tsaka ang hirap magmahal kasi sabi rin, turo din diba sa Biblia na parang kung paano nagmahal ang ating Panginoon, kailan ganun din tayo magmahal sa ibang sa kapwa natin. At dapat mahalin mo yung kaaway mo o yung stranger mo. Parang ang hirap kasi lalo na pagkaaway mo, lalo na kung ano yung ginawa sa iyo, parang hirap naman. Pero kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, syempre susundin natin yung gusto niya para sa atin, susundin natin yung nakasunod sa Biblia. Number 3 po, free will is designed for loving relationship. Ito po, yung free will nakadesign ko sa pagmamahal sa relationship ko doon sa magulang, sa kaibigan, sa mga dati na kilala, sa kaklase, gano'n. Yun po yung free will at yun siya nakadesign. And applications naman po, paano ito ma-apply sa Biblia. Mimic and apply Christ life. Ibig sabihin parang gayahin natin yung pag-ibig na ginawa ng ating Panginoon, diba? Yun nga sinabi ko kanina na kailangan natin gayahin na yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya para sa atin, na wala siyang pinili yung mahalin eh. Kaya kailangan tayo din, diba? Wala dapat ang pinili yung mahalin. Dapat yung pagmamahal na binibigyan natin sa Kanya, ganun din ibigay natin sa kapwa natin. And number 2 po,
biblically guided decision. Ito po, pag nag-decision po tayo, kailangan i-angkop natin ito sa biblically upang maituwid sa tuwid yung decision natin, and may guide tayo ng ating Panginoon. And lastly po, men brokenness by choosing the path of love. Ito po kasi diba, kaya nga mahirap talaga mahal kasi yung iba talaga parang nature, kunwari sa sa isang relasyon, kunyari sa parents natin, diba, for example, yun talaga nakita, iba na pamahalan sila, gano'n. Pero may relationship din naman na married life na parang hindi naging maayos or napunta sa paghiwalayan kasi hindi unang-una ron na talaga yung topic na inano ni Pastor Zephaniah, na hindi kasi nila alam yung purpose ng marriage at yung tunay na pagmamahal. Kasi ito may nature talaga sa isang tao na mapanakit gano'n. Parang nasa na rin nila history din ng family, gano'n na kikita, parang na-absorb din nila. Kala nila gano'n yung tunay na pagmamahal, yung mas lahat na nasasaktan ka, gano'n, yung wala ka, yung